Daddy, nagtakbuhan silang lahat at niyakap ang binti na akala nila ay daddy nila. Agad na yumuko si Franco. Ngumiti siya saka gumanti ng yakap. Miss na miss kayo ni daddy, sabi ni Franco. Napakaamo ng boses niya na kahit sinong makarinig nito ay iisipin na taos puso iyon. Sa totoo lang, hindi naman. Pambihirang acting talaga. Alam namin na babalik si daddy sa amin. Nangako si daddy at alam naming palaging tinutupad ni daddy ang kanyang salita. Sabi ni Dahlia. Hindi sumagot si Franco. Tumingin siya sa mga mata ni Dahlia, na ngayon ay nakatikip sa mukha niya gamit ang maliliit na kamay na iyon. Ang anak na babae ni Steven ay talagang napakaganda. Ang perpektong timpla ni na Steven at Camila. Tamang sukat talaga. Tumingala si Dahlia sa kanyang daddy na may paghangang mga mata. Parang kumikislap ang mga mata niya. Ang tila sincere ng ngiting iyon ay natigilan kay Franco. Ganoon ba kaimportante si Steven sa kanila? Isang pag-iisip ang bumabagabag sa kasalukuyang iniisip ni Franco. Daddy, mahal na mahal kita. Sabi ni Dahlia, pagkatapos ay niyakap niya ang leeg ng kanyang ama. Muli ay natigilan si Franco. Ito ang unang pagkakataon na pinakitunguhan siya ng isang bata ng ganoon kaganda. At ang pakiramdam. Pinalis ni Franco ang nararamdaman. Hindi, tandaan mo ang iyong layunin dito. Alisin silang lahat maliban kay Camila. At mabubuhay ka ng masaya kasama si Camila. Focus, Franco, paalala ni Franco sa sarili. But then bumalik si Franco with his perfect acting. Mahal ka rin ni daddy, aking mahal na prinsesa. Ngumiti lang si Camila at ang kanyang ina. Ang kaligayahang iyon ay muling nagliwanag sa amin. Walang katapusang pasasalamat si Camila. Umiinit na ang umaga, breakfast moment na puno ng kwentuhan at tawanan. Sa ngayon, ganap na walang kalungkutan. Isa-isa silang tinignan ni Franco. Grabe ang tawa niya ngayong araw. Yung tawa na kanina pa nawala. Aminado si Franco na talagang nag-e-enjoy siya sa mga sandaling ito, kahit na may mga taong ayaw pa rin niya rito. Tinatawagan ko sina mama at papa kanina, biglang sabi ni Camila. Naubos lahat ng pinggan sa mesa. Nanlamig agad ang katawan ni Franco. Hindi pa rin niya ibinaling ang ulo kay Camila. Nakatingin pa rin sa walang laman na plato. Honey, tawagan mo si Camila. Kumunat ang noo ni Camila. Nakatitig sa pagtataka sa asawa na biglang tumahimik na may tense na mukha na ganyan. Ganun din, ang iba ay nakatitig kay Franco. Daddy, ayos ka lang ba? Tanong ni Chloe. Tumikim si Franco at muling inilagay ang kanyang nakagawiyang mukha. Ah, tama, mama, papa, anong sabi nila? Tanong niya. Sa totoo lang, nalilito pa rin si Camila. Pero inalis niya ang isiping iyon. Marahil ay dahil sa matagal nang hindi nakikita ni Steven ang kanyang mga magulang, medyo nakaramdam ng awkward si Steven. Dahil kanina, nakita ni Camila ang pag-aayaw sa mukha ng asawa. Siyempre darating sila, tuwang-tuwa sila noong sinabi ko sa kanila ang tungkol sa iyo, ani Camila. Ah, parating na sila. Muli, narinig ni Camila ang tono ng hindi pagsang-ayon. Ano ba, nagkaproblema ka ba sa mga magulang mo? Labis silang nalungkot nang mabalitaan nila ang pagkawala mo, Steven. At saka, namatay ang kapatid mo sa isang aksidente noon. Sobrang wasak sila. Ang pagbabalik mo ay tiyak na maghihilom sa kanilang mga sugat, sabi ni Camila. Nalungkot sila, dahil namatay si Franco. Seryoso ka ba? Wala ba talaga silang pakialam kay Franco? Sabi ni Franco, ngunguso siya. Halatang nagdududa ang mukha ni Franco. Lalong naguluhan si Camila sa inasal ng asawa. Ano ang pag-uugali na ito? Oo naman. Alam mo namang mahal na mahal nila si Franco. Bakit mo nasabi yan? Isa pa, nawawala ka. Sinong magulang ang hindi malulungkot kapag iniwan sila ng dalawang anak? Tanong niya. Muli, ngumuso si Franco. Bigla siyang tumayo. Mabuti naman kung ganoon. Hinihintay ko rin ang pagdating nila. Tawagan mo ako kapag dumating na sila, sabi ni Franco sa napakalamig na tono. Pagkasabi nun ay umalis na si Franco doon. Iniwan si Camila at ang iba pa na tulala. Anong problema ng asawa mo? Ibang-iba ang itsura niya kapag pinag-uusapan si Franco at ang mga magulang niya, tanong ng ina ni Camila. Tumingin si Camila sa kanyang ina. Hindi ko rin alam. Nagkatinginan ang mga quintuplet. Ang kanilang mga titig ay tila nagsasabi sa isa't isa ng isang mensahe na sila lamang ang nakakaintindi, saka tumango ang lima. Nasa rooftop ngayon si Franco.
Kailangan niya ng ilang oras para mag-isa. Kapag pinag-uusapan ang kanyang mga magulang, nakaramdam ng matinding sakit si Franco. Ang huling pagkikita nila ay sa isang hapunan sa bubong kasama ang maliit na pamilya ni Steven. Mas asama lang ang nangyayari doon. Care, she said. What nonsense. Hindi talaga ako makapaniwala ito. Sabi niya. Until whenever they will never care. And that's the only thing I will believe in, aniya muli. Matalim ang tingin ng lalaki. Ngunit kung makikita mo ito ng mas malalim, may matinding kalungkutan doon. Sa ibang lugar, mukhang blanko si Steven, na mukhang payat pa ang katawan. Hindi lumingon si Steven sa pinanggalingan ng tunog. Siya ay nasa piitan, na matatagpuan sa pinakadulo. Sa kaunting supply ng hangin. Parang nabaon si Steven sa lupa ng napakatagal. Hanggang kailan, hindi rin alam ni Steven. Nakaposas ang mga kamay at paa, hindi pinayagang makagalaw si Steven. Parang preso talaga ang trato sa kanya ni Franco. Hanggang ngayon ay hindi akalain ni Steven na magagawa ito ng kanyang nakababatang kapatid sa kanya. Hakbang-hakbang ang mga tunog ay mas at mas malinaw. Yumuko ang lalaking nasa harapan ni Steven para buksan ang maliit na pinto para ilagay ang pagkain at inumin kay Steven. Eat, malamig niyang sabi. Pero nalipat ang mga mata niya sa pagkain at inumin na dati niyang inihatid pero hindi niya ginalaw kahit kaunti. Gusto mong mamatay, ha? Tanong ng estranghero. Alam ni Steven na ang lalaking ito ay isang lalaking tapat na nagtrabaho para kay Franco. Hindi sumagot si Steven. Hoy, reply to me, gusto mong mamatay? Tanong niya sa isang inis na tono dahil hindi siya pinapansin. Wala pa ring sagot. Are you sure you want to die? Mr. Franco is already in the house, your wife and children in the house. Can you imagine what my master will do to them? At doon na sumagot si Steven. Ang mukha nito na orihinal na nakayuko ay nakatutok sa estranghero na may dalang pagkain. Maging ang kanyang walang laman na tingin ay agad na naging matalim. Nang makakuha ng ganoong tugon, ngumisi ang lalaking nasa harapan ni Steven. Ano, gusto mo nang mamatay diba? Kumuyam ang mga kamay ni Steven dahil doon. Tumalim ang tingin ni Steven. Hindi niya talaga gusto ang topic na pinag-uusapan ng lalaking nasa harapan niya. Lalo na sa titig na binigay ng lalaki na para bang tinatakot si Steven na may mangyayaring delikado sa kanyang asawa at mga anak dahil kasama nila si Franco. Just die then. Pero gusto mo bang malaman kung ano ang mangyayari sa kanila? Kung mamatay ka, papalapit na ang lalaki. Ang kanyang dalawang kamay ay nakahawak sa mga bakal. Lalong pinasok niya ang ulo niya na parang papasok ang ulo niya. Don't you dare hurt my wife and children. Give me access to Franco. Such a coward. Treat me like this. Handle me like a real man. Sabi ni Steven. Tawa ng tawa ang lalaking nasa harapan matapos marinig ang sinabi ni Steven. Gusto mong sabihin sa amo ko at sana madamay siya. Huwag ka. Alam ng master ko na hawakan ka. And this is the best way. Let you be confined here. Hanggang sa pagtanda mo, tapos ikaw. Mamamatay mag-isa, sabi ng lalaki. Hindi sumagot si Steven. Pagkatapos nito, susunod na ang iyong 5 anak. Samantala, ang aking Panginoon ay mabubuhay ng masaya sa piling ng iyong asawa. At malilimutan ka niya. Bastos ka. Nang marinig iyon, mas lalong nag-alab ang galit ni Steven. Namula pa ang mukha niya. Lalong lumakas ang kanyang katawan na talagang walang kapangyarihan. Lumapit si Steven sa mga bakal. Gumapang sa sobrang lakas dahil nakaposas pa ang kanyang mga binti at kamay. Nagulat naman ang lalaking nasa harapan niya sa reaksyong iyon. Mabilis siyang lumayo sa malapit sa mga bakal. Bakas sa mukha niya ang bahagyang gulat. Ngunit agad din itong nawala nang mapagtanto niyang hindi siya mahuli ni Steven. Ano? Bakit mo ako tinatitigan ng ganyan? Masyado mo nang nasaktan ang Panginoon ko. Kaya ito ang sagot, masusuklam ang sakit niya. Hindi ka dapat magalit at matuwa dahil mamamatay ka ng matiwasay nang wala ang galit ng aking amo. Muli, wala ka bang puso? Bakit mo sinasali ang mga inosenteng bata dito? Balak mo pa silang patayin. Baliw ka ba? Wala naman silang kasalanan, damn it. Sweet girls lang sila, never do ilang mga pagkakamali. Sabi ni Steven, ang sakit talaga ng puso niya. Isipin kung ano ang gagawin ni Franco sa kanila. Kahit na mga henyo sila at parang mga matanda, kung tutusin, mga inosenteng bata lang sila.
Hindi nila deserve ang ganitong malupit na pagtrato. Siguradong matatakot sila. At kapag nalaman ito ni Camila, mawawala rin sa kanya ang kanyang mga minamahal na anak na buong puso niyang pinalaki. Sa lahat ng kanyang pawis at dugo ay nagpapanatili sa kanilang buhay na masaya, ang babaeng iyon ay nawasak. Bakit napaka-selfish ni Franco na mahalin si Camila at tanggalin ang mga quintuplet? All this time, habang nagluluksa sa piitan na ito, maraming iniisip si Steven. Okay lang naman siguro kung papalitan siya ni Franco basta maalagaan at mahalin ng maayos ni Franco si Camila. Hindi lang si Camila, kundi ang mga quintuplet at ang kanyang biyenan. Pero sa totoo lang hindi naman. Nandoon pa rin ang masamang balak ni Franco. At iyon ang puntong hindi matanggap ni Steven. Si Steven, na nagsimulang maging sincero, ay agad na nagbago ng isip. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Responsibilidad ko sila. Dapat lagi ko silang protektahan. Kailangan kong patuloy na subukan. Pinagmasdan ng lalaking nasa harapan ni Steven ang mukha ni Steven na tila may malalim na iniisip. Sa totoo lang, may namumuong pag-aalala sa loob niya. Dahil kung ano man ang iniisip ni Steven ay tiyak na hindi niya maaaring maliitin. Kilala niya ang lalaking ito. Napakagaling ni Steven. Kailangan niyang aminin iyon. Anong iniisip niya? Kailangan kong mag-ingat. Hindi. Ang aking Panginoon na konsensya, at ang lahat ng nagtrabaho para sa kanya ay patay na. Ako at ang iba ay nabubuhay lamang upang gawin ang kanyang mga gawain. Gaano man ito karumaldumal ay tiyak na gagawin namin ito. At para malaman mo, aking Panginoon, ay isang mabuting tao, ngunit patuloy mo siyang sinasaktan kaya huwag mong sisihin ang aking Panginoon kung ang kasuklam-suklam na iyon ay nananatili sa kanya. Sabi nung lalaki, wala nang dapat pag-usapan, ikaw, kainin mo na lang yang pagkain kung gusto mo pang mabuhay. Tanga mo. Pagkasabi noon ay iniwan ng lalaki si Steven at agad na nagbigay ng routine report sa kanyang amo. Tinitigan ni Steven ang pag-alis ng lalaki hanggang sa tuluyan na itong mawala sa paningin. Nakakuyom ang mga kamay niya sa mga kamao. Hindi kayo mananalo. I will always try, with all my soul. Hanggang kailanman hindi ako susuko. I promise I'll come home, honey. My princess, wait for daddy. We will live happily together. Isang pangako ang ginawa, at si Steven ay hindi isa para sa pagsira ng mga pangako. Sa ibang lugar, nakatanggap si Franco ng mga ulat mula sa kanyang mga nasasakupan. Naging emosyonal siya nang marinig ang ulat. Agad namang lumingon si Franco. Andito ka pala. Dumating na si tatay at nanay. Halika na, dapat batiin mo sila. Gusto ka talaga nilang makita, honey, ani Camila. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Franco. Nagpanik talaga siya. Narinig kaya ni Camila ang kausap niya sa cellphone. Napansin ni Franco ang pagmumukha ni Camila. May hinala ba doon o wala? Ngunit wala siyang nakitang hinala doon. Kaya mukhang ligtas na siya. Hindi siya narinig ni Camila. Pilit nang umiti si Franco. Andito na pala sila ha. Okay, fair na. Gusto ko rin talaga silang makausap. Humakbang si Franco at hinawakan ang kamay ni Camila at hinayla siya para sabay na mamasyal. Tinitigan ni Camila ang likod ng asawa. Siyempre, naramdaman niya ang mga kakaibang ipinakita ng kanyang asawa. Parang hindi niya asawa ang lalaking ito na naglalakad hawak ang kamay niya. Steven, actually anong nangyayari? Bakit hindi ako komportable sa tabi mo ngayon? Anong klaseng pakiramdam ito? Bakit ganito ang nararamdaman ko? Talagang hindi komportable si Camila sa kanyang naramdaman. Si Caroline at ang kanyang asawa ay naiinip na naghihintay. Mukhang excited ang dalawa. Lalo na si Caroline. Maging ang mga mata niya ay nanginginig na rin sa pag-iyak. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin sa lahat ng oras na ito ngayon. Bumalik na si Steven. At ngayon ay gusto na niyang yakapin ang kanyang anak. Kung kaya niya, gustong-gusto ni Caroline na yakapin ang kanyang dalawang anak. Sa kasamaang palad, imposible iyon. Pero kahit ganoon, kahit si Steven lang ang nakaya niyang yakapin, laking pasasalamat niya. Sa kabilang banda, patuloy na ginagabayan ni Franco si Camila. Abala pa rin ang lalaki sa sarili niyang pag-iisip. Sinabi ni Camila na nasa sala ang kanyang mga magulang. Kasama ang ina ni Camila at ang mga quintuplet. Naroon pa rin ang pananakit kay Franco, kaya nag-aalangan siyang makipagkita sa kanyang mga magulang. Or you could say,
ex-parents niya dahil pinutol na ni Franco ang family bond between them. Hindi pa lumilingon si Franco para makita ang ekspresyon ni Camila na kanina pa nakatingin sa kanya ng may kakaibang tingin. Sa wakas, nakita na ni Franco ang kanyang mga magulang. Nakita silang nakikipag-chat sa ina ni Camila at sa kanyang ama na naglalaro ng mga quintuplet. Hindi nagustuhan ni Franco ang pagiging pamilyar at excitement sa pagitan nila. Gusto lang makita ni Franco ang luha at sakit. Pero mamaya na yon. Ngayon ay kailangang kumilos muli si Franco. Walang imek si Camila nang tumigil ang asawa. Sapat na ang haba. Nakita ni Camila na huminga ng malalim ang asawa bago binati ang mga magulang. "Mom, Dad," sabi niya. Halata sa boses niya ang pagdududa. Maging ang boses ng asawa niya ay medyo paos. Napalingon ang lahat ng naroon. Nanlaki ang mga mag-aaral ni Caroline nang makita ang figure ng kanyang anak, na mukhang malusog. Binitawan niya ang kamay ng asawa. Pagkatapos ay mabilis na bumangon sa sofa at tumakbo papunta kay Franco. Niyakap niya si Franco ng mahigpit. Naririnig ni Franco ang pag-iyak ng kanyang ina. Parang napakalungkot. Ayaw ni Franco na makaramdam ng ganito, pero naantig siya. Ngunit pagkatapos ay napagtanto niya na ito ay isang anyo ng pananabik ng kanyang ina kay Steven. Hindi sa kanya. Nakakuyom ang mga kamay niya. Ramdam ni Camila na hawak-hawak ng asawa ang paghigpit ng hawak ng asawa. Ayaw ni Camila na malungkot ang asawa, kaya hinimas niya ang likod ng kamay nito gamit ang hinlalaki. Nagbibigay ng kaunting lakas sa kanyang asawa. Nanlamig ang katawan ni Franco. Hindi niya alam kung paano magre-react. Hindi man lang nasuklian ang yakap. Bumitaw na si Camila sa pagkakahawak niya. Baka gusto niyang yakapin niya pabalik si Caroline. Kung tutusin, hanggang sa matapos ang yakap ay hindi pa rin gumanti si Franco. Natarante rin si Caroline. Hinawakan ni Caroline ang mukha ni Steven. "Steven, hindi mo ba namimiss ang nanay mo? Gabi-gabi akong umiiyak kapag nalaman kong wala ka." "Plus, Steven, namatay na ang kapatid mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin at sa tatay mo simula pa lang?" "Ako, sobrang down sa oras na iyon, buti na lang at nakabalik ka. Sobrang nagpapasalamat ako," sabi ni Caroline. Tahimik pa rin si Franco. "Ah, yung kapatid ko. Inilibing ko na siya. Doon tayo mag-pilgrimage, okay? Dapat gusto mong bisitahin ang puntod ng kapatid ko." Wala pa ring sumasagot kaya lalong naguluhan si Caroline. Ano ang nangyari sa kanyang panganay na anak? "Steven," tumikim si Franco. "Opo, inay. Gusto ko po talagang bisitahin ang puntod ni Franco," sabi ni Franco. Sinubukan man niyang maging palakaibigan, sa totoo lang, napakalamig ng tono niya. Ito ang nagdala bumalik ang hinala. Ang relasyon ni Steven sa kanyang mga magulang ay lubos na bumuti. Simula nang humingi ng tawad ang kanyang mga magulang, hindi na naging ganito kalamag si Steven. Muli itong nagbangon ng mga tanong sa Camila, Caroline, at sa lahat ng nakasaksi nito, kabilang ang mga quintuplet. Actually, anong nangyari kay Daddy? Iyon ang nasa isip nilang lima. Ang bilis ng panahon. Maraming usapan si Franco at ang kanyang mga magulang. Nasa bahay na ngayon ang dalawang magulang. Si Franco at Camila ay natutulog sa kanilang silid. Ang mga quintuplet na lang ang natira na nagkukumpulan na seryoso ang mukha. "Dapat nararamdaman mo rin to, diba?" tanong ni Bettina sa apat pa niyang kapatid. "Oo, noong una, katamtaman ang ugali ni Daddy. The same as usual. But then, we can see the stark difference," sagot ni Athena. "Oo, ramdam ko rin. Parang hindi si Daddy ang Daddy na kilala natin," sagot ni Riley. "Is this because Daddy is too long not with us? So that change happened?" Nakisali si Dahlia sa usapan. "Imposible. I'm sure Daddy should have behaved the certain way," sagot ni Chloe. "Ano ba? This is very strange." Nagsimulang mag-isip si Bettina at ang apat. "Gusto mong malaman?" tanong ni Bettina sa iba. Nagkatinginan silang lima. "Okay lang bang maghinala kay Daddy? I felt very wrong to have this kind of feeling," tanong ni Riley. Masama ang loob niya sa pagiging hinala niya sa kanyang pinakamamahal na Daddy. Ngunit kung hindi nila malalaman, siya at ang iba ay palaging magiging mausisa. "I don't know. Baka hindi na lang natin alamin. We'll see in the next few weeks. May kakaiba ba talaga kay Daddy o wala? Siguro dahil ngayon lang kami nagkita,
kaya ganun ang nararamdaman namin, sabi ni Bettina. Tumango naman ang iba bilang pagsang-ayon. If we continue to find differences, then we have to find out. Kasi naniniwala ako na may mali dito, Dahlia said. Oo, tingnan natin, sabi ni Athena. Pagkatapos nun, seryosong usapan. Nagpasya silang matulog. Mayroong ilang mga bagay na dapat nilang gawin. Napaka-busy ng schedule nila bilang mga sikat na tao. Nakatulog si Camila sa yakap ni Steven. But then, nagising yung babae. May nakalimutan siya. Hindi sinabi sa kanya ni Steven ang tungkol sa kanya na dinukot ng mga estranghero at kung ano ang nangyari noong panahong iyon. Dumating ang kanyang in-laws at nakipag-chat kay Steven kaya hindi na nagkaroon ng panahon si Camila para itanong iyon. Gustong magtanong ni Camila, ngunit tila nakatulog ng mahimbing si Steven. Napabuntong hininga si Camila. Baka bukas, bastos ka. Inihagis ni Ivana ang kanyang mobile sa dingding, nabasag ito, at ang mga piraso ay nahulog sa sahig. Nagulat si Amara. Siya na kanina pa naghahanda ng mga paghahanda sa paliligo para kay Ivana ay napatitig sa babae. Umupo si Ivana sa gilid ng kama. Marahan niyang hinihimas ang mukha niya. Lady, may problema ba? Tanong niya. Masyado siyang na-curious kung bakit na-stress si Ivana. Tumahimik ka, sabi ni Ivana. Galit na galit pa rin siya. Ayaw sagutin ang tanong. Agad namang nakaramdam ng inis si Amara na nakasagot sa kanya. Gustong-gusto niyang hawakan ang mahabang buhok na iyon hanggang sa makalbo. Ngunit sinusubukan niyang maging matyaga. Hindi na nagsalita pa si Amara at agad na lumabas ng kwarto. Samantala si Ivana, loyal pa rin ang babae sa kanyang posisyon. Ang dahilan ng kanyang inis ay nakakakuha siya ng parehong ulat bawat linggo. Siya ay nagpakilos ng maraming propesyonal na tao upang hanapin ang kinaroroonan ni Steven. Ngunit ang lingguhang ulat na lagi niyang nakukuha ay hindi natagpuan si Steven. Kahit na gumastos siya ng maraming pera, ngunit ang mga resulta ay palaging disappointing tulad nito. Huminga ng malalim si Ivana. No, I can't just give up. There's no way Steven basta nawala. Hindi akalain ni Ivana na patay na si Steven. Sigurado siyang buhay pa ang Steven niya sa isang lugar. Lugar na walang alam. Pero saan nga ba? Ginalugad ni Ivana ang lahat ng lugar sa lungsod na ito para lang mahanap ang Steven niya. Si Ivana ay nasa malalim na pag-iisip. Saan pa? Mag-isip ka, Ivana. Kailangang mahanap agad ang Steven mo. Nawala si Ivana sa sarili niyang pag-iisip. Saan tayo pupunta, lady? Tanong ni Amara. Umagang-umaga, niyaya siya ni Ivana na pumunta sa isang lugar. Hindi ko alam kung saan. Ngunit mula sa mga landas na kanilang dinaanan, ito ang madalas nilang tinatahak upang makarating sa isang lugar. Napatingin si Ivana kay Amara. Ngayong gabi, nagmamaneho siya. Pumunta tayo sa tirahan ni Franco, sabi ni Ivana. Franco, di ba nasa bahay na ni Camila si Franco? Wala siya. Bakit mo gustong pumunta sa bahay niya? Tanong niya. Hindi agad nakasagot si Ivana. Naghihintay si Amara ng sagot mula kay Ivana. Napaka-curious niya. All this time lagi kong hinahanap ang kinaroroonan ni Steven, huling sabi ni Ivana. Oo, alam ni Amara ang tungkol dito. Ngunit hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Ivana ang mga resulta ng kanyang ulat sa paghahanap. Maaaring ang usapan sa pagkakataong ito ang dahilan ng inis ni Ivana kanina. Na-explore ko ang bawat sulok sa lungsod na ito. Pero may isang lugar na lagi kong pinupuntahan, ngunit hindi ako naghihinala kahit kaunti, ani Ivana. Ngayon naiintindihan na ni Amara. This is the road to Franco's mansion. Do you mean nasa mansion ni Franco si Steven? Tanong niya. Nakikita ni Amara si Ivana na tumatango-tango. Tama, sagot niya. We never explore the entire inside of the mansion. Napakalaki ng posibilidad kung nandyan si Steven, sold Ivana. Tumango si Amara. Actually, I always thought that way too. Siguradong maraming secret rooms ang mansion. And losing Steven, sino pa ba ang may malaking sama ng loob na gusto nilang alisin si Steven bukod kay Franco? Tumango si Ivana. Kaya nga ako naghihinala Niloko kami ni Franco para maniwala na hindi yung lalaking kumidnap kay Steven. Masyadong matalino si Franco. Hindi ko akalain na nagawa niya kaming manipulahin. So, hindi kami yon. Na nagsasamantala sa kanya, ngunit kabaliktaran, sabi ni Ivana. Matalim ang tingin ng babae. Hindi natin hahayaang mangyari ito.
Kaaway na rin natin si Franco. Kaaway, pero nakikipagkaibigan tayo para malaman natin ang bawat balak ng kasamaan na gusto niyang gawin. Para hindi tayo maging bumirang para sa ating sarili. Gawin ang ating mga krimen, patuloy ni Ivana. Oo, ginang. Nasa harap na sila ngayon ng mansyon ni Franco. Ipinakita ni Ivana ang mukha para sa camera para makita ng security guard na siya iyon at agad na bubuksan ang gate. Hindi nagtagal ay bumukas na ang gate. Lumingon ang security guard kay Ivana. Kitang-kita ni Ivana ang kaunting gulat sa mukha ng security guard. Pambihira kasi na dumating si Ivana nang hindi nagsusumbong kay Franco. At muli, dumating siya kaninang madaling araw. Malinaw, dapat mayroong ilang lihim na motibo. Lady, pero wala po si Master, sabi ng security guard. Napakalamig ng mukha ni Ivana. Alam ko, ang pakay ko dito hindi para makilala siya. Ngayon, tumabi ka, gustong dumaan ng sasakyan ko, ani Ivana. Pagkasabi noon, isinara ni Ivana ang bintana ng sasakyan. Sa kasamaang palad, hinaranggan pa siya ng security guard. Agad na binusina ni Ivana ang kanyang sasakyan ng ilang beses, hanggang sa tuluyang tumabi ang security. Pagkatapos ay patuloy siyang sumulong. Tungkol naman sa security guard, agad itong nagsumbong sa pinagkakatiwalaan ng kanyang amo. Medyo mahirap dahil tulog ang tao. Bilasan mo, may nalaman siguro si Miss Ivana. At tiyak na makakasama si Master. Nagpanik siya, nakita niyang nakaparada ang kotse ni Lady Ivana, at lumabas ito kasama si Amara. Pumasok sa mansyon ng nagmamadali. Sa kasamaang palad, madaling araw, kakaunti ang mga bantay. Kaya, nakapasok sina Lady Ivana at Amara ng walang kaunting sagabal. Bitawan mo nga. Tinulungan ni Amara si Lady Ivana na pakawalan ang pagkakahawak ng lalaking nakasalubong nila. What the hell are you doing? I'm Franco's guest of honor. Bakit ang bastos mo sa akin? Hayaan mo, o isusumbong ko kay Franco at matatanggal ka. Pagbabanta ni Ivana, mabilis na binitawan ng lalaki ang kanyang kamay. Agad niyang ibinaba ang ulo nang tumingin sa kanya si Ivana ng napakatalim at mapang-uyam na tingin. I'm sorry, lady, ngunit ang iyong pagdating ay tila hindi ginusto ng aking Panginoon sa pagkakataong ito, sabi ng lalaki. Lalong naging masama ang tingin ni Ivana. How dare you say that? Kanina ko pa tinatawagan si Franco. I have something to pick up in his office, said Ivana. Hindi na siya nagsalita pa pagkatapos nun, hinawakan niya ang braso ni Amara at agad na humakbang ng mabilis. Mukhang nataranta ang lalaking nakahawak sa kanila. Tapos, sa likod niya ay ang security guard na tumatakbo na may halong gulat na mukha. Nasaan sila? Tanong ng security guard. Tumatakbo sila doon. Sagot ng lalaki sabay turo sa direksyon ng pag-alis ni na Ivana at Amara. Bilis! Hindi nila dapat mahanap ang mga piitan kung saan nakakulong si Mr. Steven. Sabi ng security guard. Sumunod sila kay Ivana at Amara. Para naman kay Ivana, itinagilid niya ang ulo. Malinaw niyang alam na hinahabol sila. Damn it! Para kaming mga takas dito sa bahay. Hinahabol kami. Kung kami ang hinahabol, ibig sabihin may importanteng bagay dito. Franco bastard! Makikita mo sa mukha ni Ivana ang nagbabagang galit. Namumula pa ang mukha niya at nakakuyom ang mga kamay. Napatingin si Ivana kay Amara. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, napakadaling mahuli. Dapat tayong maghiwalay, sabi ni Amara. Pumunta ka dyan, and I'm going that way. Sabi ni Ivana sabay turo sa direksyon. Tumango si Amara. Tara, dali, bago pa nila tayo mahuli. Alam ni Ivana na kahit mahuli sila ni Amara, hindi sila masasaktan dahil syempre, hindi maglalakas loob ang mga tao ni Franco. Pero ang problema, kung mahuli sila, malabong makapasok at ma-explore ulit ang mansyon ni Franco. Alam na ng mga trabahador ni Franco na may hinala sila sa kanilang amo. Tiyak na isusumbong nila ito sa kanilang amo. Nakatakas sina Amara at Ivana. Hindi sila nahuli ng dalawang gwardya ng mansyon. Patuloy na ginagalugad ni Ivana ang mansyon ni Franco. Kahit madalas siyang pumupunta dito, hindi niya masyadong alam ang mga kwarto dito dahil saglit lang niya nakilala si Franco dito. May mga CCTV. Nagmura si Ivana. Agad siyang naghanap ng switch para patayin ang ilaw ng kwartong bukas para walang makakita sa kanya. Nagpatuloy si Ivana sa paglalakad. Sa kasamaang palad, malaki ang mansyon ni Franco. Maraming kwarto,
Isa-isang pumasok si Ivana. Binuksan niya ang kanyang cellphone. Pagdidirekta ng ilaw ng screen ng kanyang cellphone, ginalugad niya ang buong silid. Ganun din ang ginawa niya sa ilan ibang kwarto. Sa kasamaang palad, ang lahat ng pinasok niya ay isang ordinaryong silid. Wala ni isang bagay na kainahinala. Nanghihina na ang magkabilang paa niya sa patuloy na paglalakad. Nakakainis ang ganitong bagay. Franco, tingnan mo. Masyado mo akong pinagkakaguluhan ng ganito. Patuloy na pagmumura ni Ivana sa kanyang puso. Ngunit sinusubukan pa rin ang kanyang mga paa na galugarin. Hanggang sa mga yapak niya nang biglang bumukas ang mga ilaw. Kitang-kita ang buong hallway. At sa kabilang dulo, nakita ni Ivana ang isang lalaking nakapijama na nakatingin sa kanya na parang nakakatakot. Kailangan umamin ni Ivana na kasama ng security guard ang presensya nila. Humakbang ang dalawang lalaki palapit sa kanya, habang si Ivana ay nanatiling tahimik. Pinag-cruise ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib, naghihintay sa kanila na may masungit na tingin. Lady Ivana, you have trespassed on privacy. Pumapasok sa mansion area nang walang pahintulot at gumagala na parang magnanakaw. Ang iyong aksyon ay isang krimen na maaari naming iulat sa pulisya, sabi ng lalaking nasa harapan niyang tiwala ni Franco. Sino ang nag-aayos ng lahat dito para mapanatili itong ligtas sa ilalim ng kontrol? Ngunguso si Ivana, sa tingin mo ba maa-apply sa akin ang report mo? Stupid, sabi ni Ivana, madali siyang makawala sa banta na iyon. Hindi man lang siya mapipigilan ng pulis. May lakas at kapangyarihan si Ivana na nagpapalaya sa kanya sa batas. At alam ito ng mayordoma. Kaya naman mukha siyang masama. Lady, alam naming nagsisinungaling ka. Tinawagan na namin ang master. At inutusan kami ni Monster na huwag kang papasukin. Kaya halika na lady, ilalabas na kita. At ang mga kaibigan mo ay hahanapin namin. We won. Huwag kang gagawa ng anumang bastos kung ikaw at ang iyong mga kaibigan ay hindi magre-rebelde, sabi ng lalaki. Pinona ng security guard si Ivana, ngunit malinaw na tumanggi si Ivana. Tatawagan ko si Franco, sabi ni Ivana. Samantala, sa ibang lugar, nakatingin si Amara sa isang pader. Iniilawan niya ang dingding gamit ang ilaw sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay may tuwid na linya sa dingding. Lumalabas na ang linya ay bumubuo ng isang malaking parisukat. Nang may napagtanto si Amara ay agad namang lam-ingalinga ang babae. May hinahanap. Nasaan ang pinjutan? Alam kong pader ito ng pinto. Dapat may lihim na silid sa likod nito. Patuloy na naghahanap si Amara. Hanggang sa wakas may nahanap na siya. Ang sahig na kanyang natapakan. Sa bawat pagtap niya, sa isang section, iba ang tunog. Yumuko si Amara. Malamang, mabubuksan ang sahig. At sigurado, mayroong isang pinjutan doon. Ngumisi si Amara. Ah, Franco, ang tuso mo talaga no. Idinirekta ni Amara ang ilaw ng kanyang cellphone sa paligid. Check mo muna kung may darating o wala. Ngunit tila wala. Ito ay ligtas pa rin. Pinindot ni Amara ang button, sa kaagad na napatitig sa dingding na nasa harapan niya. At sigurado, tulad ng inaasahan niya, ang pader ay nagsimulang lumipat. Ang teknolohiyang ginamit ni Franco ay nagawang ilipat ang dingding sa gilid para makita na ngayon ni Amara ang silid sa loob. Goosebumps ang buhok ni Amara nang maramdaman ang aura ng kwarto. Iba lang ang pakiramdam. Masyadong curious si Amara. Ano ba talaga ang meron doon? Humakbang siya. Mabuti na lang at itinutok niya ang flashlight sa kanyang cellphone patungo sa footrests dahil ang nasa harapan niya ngayon ay isang hagdan. Kung hindi, mahuhulog siya doon at masugatan. Kakamo sa dingding, maingat, bumaba si Amara. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay tila nakakatunog. Alerto na alisto si Amara. Nag-aalala siya na may nagbabantay doon. Sa wakas ay nakarating siya sa pinakadulo ng hagdan. Huminto siya, nag-iingat pa rin. Sa takot ay agad siyang inaresto. Ngunit pagkatapos ng 3 minutong paghihintay, walang bakas ng buhay dito. Kaya, pakiramdam niya ay ligtas na ipagpatuloy ang kanyang mga hakbang. Dito sa ibaba, napakadilim ng kwarto. May dilaw na ilaw lang sa dingding. Nagbibigay ng luma at nakakatakot na impresyon. Ibinalik ni Amara ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang sando. Tuloy-tuloy ang mga paa niya. Di ko akalain na may piitan si Franco na napakaraming kulungan dito. Para saan? May disorder ba ang lalaking iyon? Hindi talaga maintindihan ni Amara.
Akala niya meron lang isang kulungan. Doon niya naisip na si Steven ang hawak. Ngunit tila hindi. Napakahaba ng hallway, at ngayon si Amara ang nasa gitna. Pero hindi pa rin niya nahanap ang kinaroroonan ni Steven. Walang laman ang lahat ng mga bukas na espasyo na napapaligiran ng mga rehas na bakal. Hanggang sa makarinig siya ng mabibigat na paghinga. Doble ang bilis ng tibok ng puso niya. Napatikip ng tenga si Amara. Kinukumpirma kung ito ay tunog ng paghinga ng isang tao o hindi. Ngunit nangyari ito. Ibig sabihin may tao talaga dito. Si Steven ba yun? Nakatingin si Amara sa hallway. Naglakad siya ng napakabagal. Hanggat maaari ay huwag gumawa ng tunog. Halos makarating siya sa dulo. Ngunit dahil medyo malayo sa dulo ng daanan ang lampara na may dilaw na ilaw, kaya mahinang nakikita ang nasa dulo. Kailangan na naman ni Amara ang phone niya. Mayroong isang tao, tanong niya, walang sagot. Sa sobrang curious, itinuro ni Amara ang cellphone sa kulungan. And yes, meron talagang tao doon. Mukhang payat pero maskulado pa rin. Nagpupush up ang lalaki. Hindi pa rin nakikita ni Amara ang kanyang mukha dahil nakayuko ang kanyang mukha. Mahaba at magulo ang kanyang buhok. Napakagulo. Ikaw, itigil mo yang ginagawa mo at ipakita mo yang mukha mo, sabi ni Amara. Ngunit hindi yun sinunod ni Steven. Ipinagpatuloy niya ang kanyang push-up movement hanggang sa tuluyang matapos ang pagbibilang. Ipinakita lang ni Steven ang mukha niya. Hindi naman nakakapagtaka kung makikipagtambalan ka sa kapatid ko, sabi ni Steven. Kahit sa lahat ng kakulaitan ni Franco treatment sa kanya, nakababatang kapatid pa rin ang tawag ni Steven kay Franco. Umirap si Amara. Nang makita ni Amara ang mukha na natama ng flashlight ng kanyang cellphone, at ang tingin sa kanyang mga mata na napakalamig, naramdaman ni Amara na nanghina ang kanyang mga paa. Sa pamamagitan lamang nito, si Steven lamang ang nakagawa sa kanya na walang magawa. Maging ang pintig ng kanyang puso ay pabilis ng pabilis. Hindi naman nagsasalita si Amara. Makalipas ang ilang segundo, ibinuko niya ang kanyang bibig. Ikaw, hindi ko naman alam na si Franco pala ang kumidnap sa'yo, sabi ni Amara. Gayon din si Lady Ivana. She's trying so hard to find you. 4 months. Pero walang resulta, ani Amara. Malamig pa rin ang tingin ni Steven. Tumayo siya, saka naglakad patungo sa mga bakal. Lalong lumalabas sa mukha niya na gwapo pa rin siya kahit na ganito ang gulo ng itsura niya. Sinungaling, sabi ni Steven. You think I will believe your words? You're the liar of all liars, fool. You forgot that you tricked me all these years. Napatingin agad si Amara sa daliring nasugatan ni Steven ng mga oras na iyon. Naisip ko pa rin kung gaano kalupit ang lalaking ito. Kahit nakakulong siya doon, pero sobrang takot ang nararamdaman ko. Hindi ako nagsisinungaling. Mahal ka ni Lady Ivana. Paano kanya iiwan sa ganitong posisyon? Halos mabaliw siya dahil hindi kanya mahanap. Walang pakialam si Steven, at alam ito ni Amara. Hindi pa rin makapaniwala ang lalaking ito sa kanya. Kung ayaw mong maniwala, pumunta kami ni Lady Amara kaninang madaling araw dito. Para makapasok sa mansyon na ito nakakaunti ang mga gwardya. Hinabol kami ni Lady Ivana ng mga security guard at ilang mga subordinate ni Franco dahil alam nilang kami. Hinahanap ka, sabi ni Amara. Sa hindi malamang dahilan, hindi niya alam kung bakit ipinaliwanag ito kay Steven. Pero gusto lang niyang maniwala si Steven sa mga sinabi niya. Pero dapat mag-ingat si Amara. Huwag hayaang mabunyag ang iba pang mga plano niya. Napatingin si Steven kay Amara. Hinahanap niya ang susi ng lock. Baka dala ni Amara, pero wala. May sasabihin pa si Amara. Ngunit agad siyang tumingin sa gilid na may pagkagulat sa mukha ng makarinig siya ng mga boses mula sa itaas. Tila ang dingding na binuksan niya kanina at automatikong isinara muli ay nabuksan na naman ng kung sino. Parehong pupils constrict, lalong lumakas ang tibok ng puso niya. Hahanapin nila ako dito, daing niya sa sobrang gulat na tono. Si Steven na kanina pa nakatingin sa mukha ni Amara ay naniwala na lang sa sinabi ni Amara na hinahabol siya ng mga tao ni Franco. Lumalabas na hindi siya nagsisinungaling tungkol doon. Umikot ang mata ni Amara. Naghahanap ng mapagtatagwan. Sa kasamaang palad, wala siyang mapagtatagwan. Nagmumura tuloy ang babae.